Ayan, amazing morning, Eagles! Magandang araw po sa inyo lahat. And thank you, Mentor Ika, for this privilege na makapagsalita po sa Eagles Habit. And thank you po sa lahat ng ating 51 million participants. Amazing morning po, no? Thank you for your time na mag-join dito ngayon sa Eagles Habit. And my name po is Janine Marquez Balahadia. I'm a nurse by profession. I'm doing the business part-time, pero full-time po by heart. And ngayon, currently, nakabalik na po ako dito, no, sa Houston, Texas. And sa mga na-meet ko po in person nung nakaraan na MVP, nakaka-inspire po kayo lahat. Talaga nakaka-excite umattend. Parang kung every event, kung pwede lang umuwi, uuwi po, kung God willing. Sa mga hindi pa po talaga nakaka-attend ng mga live event natin, napaka-powerful po ng mga events. So, I live here currently sa Houston, Texas, pero po I was born and raised sa Nueva Ecija. Like I've said, tiga Nueva Ecija po ako. I was born and raised there, and then galing po ako sa middle class family. So, yung natutunan ko po sa daddy ko tsaka sa nanay ko po, yung work ethics. My father is an engineer, tapos ano din po siya, um, professor din po siya sa isa sa mga university, isa sa university po sa Nueva Ecija. And my mother po is a government employee. Sa kanila ko po natutunan how to work hard. Tapos po, hindi naman po kami galing sa marangyang pamilya, no? Talagang nagtrabaho lang po mabuti yung mga pamilya ko para maka-attend po kami sa private school, makapag-aral sa university. And ngayon po, graduate po ako ng ayan. Sabi ko nga po, registered nurse, no? Graduate po ako sa Manila. And then, nagtrabaho po ako, ang background ko po, nagtrabaho po ako sa government hospital, sa isa sa mga government hospital sa Manila po. Kung makikita po ninyo, yung nasa gitna po, yung naka-blue, nakatabi ko na sa akin, yan po ang angel mentor ko, no? Si Mentor Grace Perez. Doon po kami nagkakilala sa sa hospital po na yun, sa Jose Reyes. And during the time, nung nagtatrabaho po kami, ako po yung senior niya. Pero mas suplada po na talagang tinurn down, no? Pero hindi pa po kami nag-IM during the time. Ako lang din po yata sa mga nurses, yung mindset na mag-aral ka, mag-nursing ka para makapag-abroad ka. Kasi ako po, talagang nag-nurse po ako kasi gusto ko talagang maging nurse balang araw. I think my love language is service. Kaya nakatulong din po sa akin yon dito sa negosyo po natin ngayon, no? Pero, ako po yung tipo ng klase ng tao na laging kontento for the life that I have. Pero yung mother ko, sabi niya, magpapakatanda ka ba dyan? Sa ospital mo na yan. And then pinush niya po ako mag-ibang bansa. And that time, nag-apply ako dito sa US, but unfortunately, I was denied. My tourist visa was denied po kasi meron po kaming mga relatives dito. Na-deny po yung tourist visa ko. So sabi ko, feeling ko, hindi talaga ako pang US. So ang ginawa ng nanay ko, may kakilala siya na isa sa mga agency. So in-apply niya ako sa Saudi Arabia. And then after 5 years of working, siguro sa sobrang bilis ko po mag-apply sa Saudi, no? After ko po mag-resign, 2 days lang po yun. Nag-resign ako. 2 days. After 2 days of my resignation, nasa Saudi Arabia na ako. Ganun siya kabilis. So sabi ko, parang pagka-workaholic yata ako ng konti. Ganun siya kabilis. And then, okay naman po, ano, nung nag-Saudi po ako, kumikita naman po tayo ng mas mataas compare sa kinikita natin sa Philippines. Mas maluwag po yung trabaho. May mga nurses po ba dito? Type 1 lang po para alam ko po kung may mga nurses tsaka yan. Yan, 'di ba? Parang ano po tayo karamihan kasi mother mentor po din natin is nurse po. Wow, dami pa lang nurse. And then type 2 naman po kung nasa ibang bansa po kayo. Kung nasa Middle East, nasa sampanig man ng kontinente, Europe, um,
Canada, yan. Alam ko Senator Vicky is from Canada, no? Yan. Or you, kung may mga kamag-anak, kaibigan kayo sa USA. So yun po, no? Nung nagtrabaho ko sa ibang bansa, sabi ko, okay naman yung sweldo, mas mataas naman talaga. Kaso, yung Saudi Arabia, kung nagtrabaho po kayo sa Middle East, mas komportable yung buhay po doon. Why? Unang-una, di ba, I step out of my comfort zone. Lumabas ako sa box ko kasi nag-ibang bansa ako. Pero, hindi ko alam na yung box na inalisan ko, pupunta lang pala ako sa mas malaking box. So, na-box ko yung sarili ko sa Saudi. Why? Kasi napaka-komportable po ng buhay doon. Una-una, the hospital that you're working to is will pay for your housing, for your transportation. Tapos, yung income mo doon, netong-neto sa'yo lang talaga. And then it turns out, nag-isip ako, parang bakit ganun? Di ba dapat satisfied na ako? Kasi Saudi Arabia po ang nagbukas ng mata sa akin na ang laki ng opportunity that the world is your oyster na kailangan mo po talagang i-explore. Kung sa mga nag-ibang bansa po, no, hopefully na ganun po yung naramdaman nyo. Sabi ko, ang laki pala ng mundo, ang daming kailangan i-explore, ang daming kailangan matutunan. But at the same time, naramdaman ko na okay nga siya, pero parang nasa Pilipinas pa rin ako. Ganun at ganun yung situation na oo, tumaas yung salary ko, pero yung employment, papasok ka, gigising ka ng maaga, magtatrabaho ka, and then over the weekends, you will enjoy some of your free time to your friends. And then, nag-start akong tumingin sa paligid ko kung ano yung mangyayari sa akin 5 to 10 years from now. And nung nag-Saudi, nakita ko na karamihan ng umuuwi, it's either nakapag-ipon ng konti or nakapag-ipon ng wala, na walang-wala at all. So sabi ko, kailangan kong may gawin sa sarili ko para hindi ako lumagay sa ganun. Gusto ko ng passive income. And doon ko nakita yung post nung angel mentor ko po na si Mary Grace Perez. And ako po yung nag-approach sa kanya. In-approach ko po siya kung ano yung ginagawa niya during the time. And then, after the presentation, odds po talaga ako. I'm all in, sabi nga ni Heart Evangelista, di ba? I'm all in with the business. And sabi ko talagang sisipagan ko sa negosyong to kasi ito lang talaga yung magpapaalis sa akin sa sitwasyon na meron. Kasi nakikita mo sa pag-OFW ka, di ba, malayo sa pamilya, meron pang time na yung magkakasakit yung parents mo, na gusto mo umuwi pero hindi pwede. Tapos parang as a nurse, lagi natin kailangan mamili, 'di ba, ng holidays. Kung ano yung papasukan mo, kung Pasko or January, ay kung Pasko o Bagong Taon. 'Di ba? Lagi kang may options na gano'n eh. Kung ano yung imi-miss mo na holiday. Tapos marami kang mamimiss na moment sa mga anak mo. So, nakikita ko din no sa Saudi, pagkatapos nilang mga anak, iiwan yung babies, no, which is ayaw, for sure ayaw nila yun eh. Pero for them to be able to give nice life for their family abroad, ay sa Pilipinas, kailangan nilang gawin yun. And sabi ko, Lord, parang ayoko ng ganun. So I said yes, odds po ako, no? Sabi ko kay Mentor Grace, sige po, gagawin natin yan. And then, nakapagtayo po tayo, no? Talagang inaral po yung negosyo. Kung makikita niyo po dito, sabay-sabay kami nagte-training, kasi by flat yan eh. Nung nasa Saudi po, bigyan niyo lang po talaga ako ng upuan tsaka lamesa. Wala po akong pinipiling place para mag-IBP. Nag-IBP po ako sa may bus park, nag-IBP po ako during our lunchtime, nag-IBP po ako after uwian, tapos training pa after uwian, no? Talagang, kasi nakita ko po yung opportunity na binigay po ng negosyo na to. And then that time, so nagbunga naman po yung sipag natin, no? Nagpapamigay po ako ng flyers. I will walk around yung sa hospital po namin. Pag naglalakad ako, yung mga flyers po na pinapamigay ko, nilalagay ko sa mga sasakyan. Tapos pinopost ko po sa bawat kwarto kasi um, ano po kami doon eh, binigyan po kami ng parang building. So para siyang condo unit. So sa bawat mga kwarto, bawat elevator, may nakapost doon na na ng negosyo po natin, no? So nakapagpatayo po tayo ng team. So that's why I decided after 3 years of staying in Saudi Arabia, i-end ko na po yung contract ko. Magpo-full time na po ako sa IM Worldwide during the time. Pero sabi po nga po ni Lord,
Lord has other plans for you. Iba yung plan mo sa sarili mo, iba yung plan ni Lord para sa iyo. And nung pauwi na po ako, may ticket na po ako nun sa Pilipinas, nakita nung ticketing or HR department namin. Kasi nakapasa na po pala ako sa US during the time. Nagkaroon na po ako ng US visa. Nakita po nila na may visa po ako. Sabi niya, would you like to go to the USA instead of to the Philippines? Sino ang tatanggi po, no? 'Di ba? Sino ang tatanggi sa opportunity na libreng pamasahe papuntang United States of America? Pero during that time, nagdalawang isip ako because my heart already imprinted the I am worldwide during that time. So, ang una kong tinakbuhan, syempre, 'di ba? Always go up. Una, syempre, kay Mentor Grace kasi I'm so bothered. And then, sabi ni Mentor Grace, bahala ka sa buhay mo. No? Sabi mo na Mentor Grace, it's your decision. Kung ano yung decision mo, pangatawanan mo yun. And then, I also prayed for that. Sabi ko, sige Lord, kung gusto mo ako mag-US, gagawin ko to. Mag-US ako. Doon na lang ako magnegosyo. So, ang pinanghawakan ko lang po nun is Joshua 1:9. Do not be discouraged, do not be dismayed, because the Lord is with you wherever you go. So, pinagdasal ko po yung I am worldwide. Sabi ko, Lord, i-bless niyo po yung company. There you are. During, like I've said, during po sa Team Saudi, ito po yung tinitrain po ako ni Mentor Grace. Talaga pong during that time, napakas. And then here I am in the United States, in the USA. Sabi ko, Lord, nandito po ako. Nung dumating po ako dito sa US, I think, naramdaman niyo po ba dito, yung mga OFW po, no? Naramdaman niyo po ba na back to zero kayo? Kasi naramdaman ko po yan nung na USA. Yung naipon ko po na money sa Saudi is nagastos ko lahat just to stay or to be legally here in the US. So back to zero po talaga ako. Zero kasi wala kang kakilala, wala kang kaibigan. Ang kakilala mo lang is yung pamilya mo. And yung balance ko po, zero, zero. From zero balance, nag-negative pa po ako kasi alam niyo naman po, kung may nasa US po ba dito? Type 1 kung nasa US. Right, di ba? Mentor Ricky, 2 years of paying your loans. Kasi United States is a para siyang bansa na kailangan mong magutang kasi it's required for you to have a credit score. Nangutang po ako kasi naubos ko na, no? Kung magkano po yung na naipon ko, and then very privileged din po ako kasi tinulungan po ako ng pamilya ko dito. And then like kung yung mga nakikita niyo po abroad, 'di ba? Yung mga nakikita niyo mga doble-doble yung mga trabaho kasi hindi po ako nurse nung nagpunta ako dito sa US. Kaya ang dami kong nakalimutan ko bigla yung I am worldwide during that time. Kasi parang feeling ko yung negosyo na to mabagal. Yung pala mabagal lang ako. Ako pala yung may problema sa buhay, no? Sabi ko yung I am worldwide, isang tabi muna natin. Kasi wala akong kaibigan hindi ako makapag-network. So, naghanap ako ng ibang ways. Dumating sa point na nag-ano po ako, no? Pumasok po ako sa tita ko, sa home health po niya. Siya po yung nag-ano sa akin para po makapag-stay ako dito. And then overall parang manager, and then sabi ko kulang kasi nga naramdaman ko you talagang pagpunta mo sa US you're living paycheck to paycheck. Yung nabubuhay ka yung talagang yung ESBI na rat race, naranasan ko po yun, na yung sweldo mo syung gagawin lang syung. Talaga parang airplane lang, no? Dumadaan lang sa bangko mo para pambayad ng utang. And dito na po, nagkautang po ako ng mahigit na 1 million pesos. In pesos po, 1 million in pesos. Sabi ko, Lord, hindi naman ako sanay mangutang, pero kailangan mo talaga. Tapos, doon yung to the point na, bakit ganun? Tama ba yung decision ko na magstay dito? And then, right after that, siguro, dumaan po ako sa anxiety, sa depression stage, self-diagnosed. Nade-depress po ako. Pero siguro po yung mga OFW po nating mga kasama dito, dumaan din po kayo sa instance na parang wala na kayong pupuntahan. I mean, you're just living for the sake na mabuhay.
Yung ganon, papasok ka, yung wala kang purpose, and I was become spiritually dry. I would just pray, pero wala talagang connection kay Lord during that time. And sabi ko, Lord, bakit ganito? Nasa US ako. Parang if you saw my Facebook page, parang okay, but everything is not okay. There are things na pagdadaanan mo talaga na kailangan mong pagdaanan. There are times na kasi maiiyak ka na lang kasi parang may mga ginawa ka na hindi mo dapat ginawa, or may mga ginawa ka na parang degrading. Kasi professional ako, nurse ako, pero dito hindi. Minsan you will just cry, pero sabi nga ni Lord, di ba, lahat ng gagawin mo is all for your God's glory. Sabi ko, Lord, nagmamap ako ng office ng tita ko for God's glory po to, Lord, pero umiiyak ka na lang, no? And my family doesn't know that. Kasi kailangan firm, kailangan matapang. Kaya very saludo po ako sa mga OFW, because we are facing the battles that our family in the Philippines doesn't know. Ayan. Sana po hindi po ito makita ng nanay ko. Ayun, di ba? Kaya mga mentors, say thank you sa mga pamilya niyo po. Kung may pamilya po talaga kayo na nasa ibang bansa. And then way back, this is the very monumental, no? Way back 2020. First time ko umuwi after ko mag-US. So during that time, imimit ko lang naman si Mentor Grace tsaka si Mentor Pat. Kasi nga, sabi ko nga, pag imprinted na sa'yo yung I am worldwide, pamilya na yung tingin mo. So, minute ko sila just to give you mga pasalubong. Pero during that time, siguro, I don't believe in coincidence. I think inalign ni Lord lahat ng ito para sa'yo. And then, doon ko na-meet sila Mentor Ikay, and then may meeting sila Mentor Joyce, um, mentor staff. This is my first time also meeting mentor MC, no? And then nag-uusap-usap kami. So, parang sabi ni mentor Ike, kumusta ka? Sabi ko, okay naman po. Tapos si mentor Ike, during that time, nagpapagawa after, I think this is 3 years, third year ng I am Worldwide. 3 years na siya, 3 years nang ginagawa yung I am Worldwide. I think is 3 or 4. 3 yata. Nakagpapatayo na siya ng bahay, ando na yung si Ketchup, the Mustang, and then sila Mentor Grace, nagbe-business, nag-expansion na, no? Locally and abroad. And then sabi ko, wow. And then ako, nasa USA nga ako, pero negative yung bank account ko, no? So sabi ko, kailangan kong gawin ulit siguro yung negosyo na to. And then, ang sabi pa, hindi ko pa makakalimutan, sabi ni Mentor Ikat, na dyan para kang isang agila na nakatali yung paa. Kasi hindi ka makalipad-lipad. Kasi nakatali sa employment. I'm not saying employment is bad, but you need to have a goals and a purpose. Kasi home health nurse po ako. So nakita ko in the future, nangyari na sa mga pasyente ko eh. Pag hindi natin inayos our goal financially, it's just parang wala. Gusto ko may mapuntahan po talaga yung buhay at yung buhay ng mga makikilala ko. Yan. So, nag-start na po ako mag-training, attend ng trainings, pero hindi pa ako fully committed, no? Sabi ko, attend lang ako ng training. So, nung training po, umattend po tayo ng training kasi napaka-importante yun. Na-brainwash ulit ako. Kung ano yung na-brainwash ulit ako from yung mindset mo sa pagiging empleyado na living to paycheck na aasa ka na lang na pagtanda mo is the social security. So doon na po Kaso kailangan ko po ng products, 'di ba? During that time kasi naka-platinum pa po ako eh. So sabi ko, Nay, baka naman pwede kang mag-join. Nanay ko una kong pinresentan. Um, Nanay, pwede kang mag-join. She is my first join na Jade package. Yan po, no? Nanay ko po. Kaya po, ang team po namin is Team Lycans. I-explain ko po later on kung bakit. So, nag-join ang nanay ko. Yes! Sabi ko, may products nga sa US. Start na natin ulit yung negosyo na to. But the problem is, kailangan ko ng pampaship. Di ba? Kailangan ko ng laptop. Tapos, during that time, nung nag-Jade package ang nanay ko, I think a day after or a week after, inalaw ng mga BODs natin na yung mga platinum package is mag-upgrade to Jade.
mentors, ang bank account ko lang is $200 to $400 during that time. Pero dahil naniniwala ako sa kayang gawin, baguhin ng I Am Worldwide, ito para sa akin, pikit mata, sinwipe ko po yung credit card ko. That is 4,300. Ang lakas na loob kung mangutang talaga, no? Ang lakas na loob mangutang. Nag-swipe po ako 4,300 to get a J package. After ko mag-swipe, ang dami ko na pong ang dami ko ng products, no? So, ano yung gagawin mo sa products na yun? Kailangan mong ma-move yun. Kailangan ko po talagang ma-move lahat ng products yun kasi hindi ako kikita, hindi ko mababayaran yung utang na yun. Pero, kailangan ko ng laptop. Kasi syempre, US ka, alangan naman mag-clear book ka, tsaka magsulat-sulat, di ba? So, may standard. So, laptop. Sabi ko, Lord, kasaswipe ko lang ng 4,300. So, ang ginawa ko, nanghiram ako ulit ng credit card sa tita ko. Very fortunate, matulungin talaga sila sa tita ko. So, sinwipe ko ulit yon para to bumili po ng laptop. And then, hindi pa ako ganun kagaling ulit mag-present kasi syempre, aralin mo ulit yung negosyo, no? Syempre, sabi nila Mentor JC, di ba, una nating puntahan yung close circle. So, wala akong kakilala dun eh. Wala akong choice kundi explain sa mga katrabaho ko. Ayan. And luckily, all of them joined. Hindi po lang sabay-sabay, pero yung limang in-explain ko po ng IBP during that day is lahat po yun nag-start mag-business. Kaso, syempre, hindi pa sila tiwala. Ano lang, no? Hindi sila tiwala sa negosyo. Hindi pa ako siguro ganun kagaling mag-explain. Silver. They fall on the silver package. Pero sabi nila, dahil naintindihan nila yung network marketing, dapat give me 5 na yon kasi 5, no? So hindi, sabi nila, hindi, kailangan i-under mo ko sa kanya, basta under mo ko sa kanya. Sabi ko, sige, no problem. Basta, basta mag-join kayong lahat. And doon na po nabuo yung Team Lycans. Kaya ako po pinangalan to sa Lobo because we are a pack, we are a family. We all started from a family. Sabi ko nga po, no, isa pa sa mga reason kung bakit ko talaga pinursige ang pagbabarley during dito kasi one of my coworker has stage 4 non-Hodgkin's lymphoma. And sabi ko, eto po ang makakatulong sa inyo ang barley. Sabi ko, wow, kailangan, bukod sa financially, kailangan ng products kasi hindi pa nila kilala. Although may mga barley naman dito, pero tiwalang-tiwala po ako sa kayang gawin ng produkto natin. Doon ko na-realize na kailangan nilang malaman to. Isa to sa mga makakatulong sa kanila. So, yan, si Miss Tony, no? Miss Tony is one of my reason kung bakit ko talaga pinush din mag-IM and to discuss. So, after nung 5 na yon, so we have the Fernandez family, we have the Del Rosario family, we have the Bugarin and the Balahaja family. And all of that family, all of them, doon na po nabuo. Kasi yung bawat pamilya po nila is I Am Worldwide member. Kaya we are a pack. We started as a family po talaga. Kaya dumadagdag po yung mga apelido ko eh. Hindi na po ako Balahaja, Fernandez, Del Rosario na po yung mga apelido ko. Kasi nadadagdagan. That's our target is to reach each one of the family. Kung yung mindset ko sa Saudi Arabia is I am worldwide, kailangan malaman ng bawat OFW kasi this business will give them options to choose to stay in the country and have a business to be with their family or stay abroad and earn something pero hindi nila kasama yung pamilya nila. But here po, dito sa US, ang mindset ko naman is to inform bawat kasi napaka-workaholic, no? Pag nasa ibang bansa po kayo, workaholic. We work several jobs just to sustain yung mga tax, yung mga utang, yung mga credit card, yung mga mortgage. Ayan, no? Kailangan, hindi ka lang dapat workaholic. Workaholic ka kasi karamihan din po ng mga nakilala kong negosyante dito is nagka-cancer. Di ba? So, kailangan po, magtatrabaho ka for yourself and for your family, pero kailangan alagaan natin din yung sarili natin. So, pinush po namin yung I Am Worldwide. That is where nagkakaroon na po tayo ng team paunti-unti na palaki na palaki by one family at a time. So, dati, kung makikita niyo po, tingnan niyo, no, box 5 pa lang po yan. Happy na kami kasi makakatikim na sila kasi number 1 bestseller din po namin dito is Choco Barley. Pati mga adults po, nagcho-choco barley. So, masaya na po kami until to the point na
From Box 5, naging Box 8. From Box 8 ngayon, si Mentor Ira, isa sa mga leaders ko po dito. Malaki na rin po yung team nila, no? Um, Team Accelerators. So, nagseseparate na kami ng boxes. Iba na yung delivery. Kaya salamat po talaga, Mentor Grace, at Mentor Frat, for assisting us sa mga padala po dito. Kung sa Pilipinas, kung ang level, service niyo po is to unbox everything. Dito naman po, after pong ma-unbox, iba-box po namin ulit. Tapos minsan, hindi ko pa alam kung paano mag-box kasi hindi ko na alam, hindi ko siya nakita na kung paano siya in-unbox eh. So minsan mali-mali pa yung pagbabox ko. Eh si Mentor Ira po is high C po yan. So thanks to her na kinorek niya yung pagbabox ko po. No? Kaya maraming salamat. And then, doon na po nag-start na una kasi like silver, no? Si Mentor Ira, dahil nakita na rin niya yung value, no? Sabi ko, attend tayo ng trainings, nakita na rin niya yung value ng I Am Worldwide. Si Mentor Grace, tinutulungan din kami, no? So, napakatyaga po ni Mentor Grace, Synergy, yung mga crossline, kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Upline, crossline, sa lahat po, no? Yun yung maganda talaga sa Eagles, eh. Nagtutulungan po tayo. Um, Tapos yan, kung makita niyo po yung mga deliveries po namin, nagre-retail po kami pa isa-isang box. Pero ngayon, mga big boxes na yung dinideliver namin sa mga members po namin. And from that time, nakakapagpapayin na kami kasi nga na-trained di ba? Kaya po napaka-importante na training. Nakakapagpapayin na po kami ng Jade, nakakapagpapayin na kami ng Gold, nakakapagpapayin na kami ng Platinum. Tapos, it's important to have a grateful heart. Kasi sabi ko, Lord, napaka-grateful, no? Kasi nakakatulong ka na to their health. Nakakatulong ka pa financially. So, yun po, meron na po kaming mga business partners sa ibang state like California, New York. Meron na rin po tayong team sa Qatar, sa Norway, sa Pilipinas. So, yun po, no? So, ano po yung mga activities namin dito sa US? Like I've said, kasi ako, personally, wala po talaga akong kakilala. So, uma-attend po kami ng mga bazaar-bazaar, mga kamukha po nito, fiesta sa Texas. Sabi ko, dito sa negosyo, no, as you can heard in our past trainings, saka maglalabas at maglalabas ka po talaga. Sabi ko, Lord, kailangan ba to? Kasi ang mahal. Ang mahal pa to be a vendor kasi may bayad po yan. Sabi ko, Lord, mabawi lang namin yung sales nung nilabas po namin. And awa ng Diyos, nabawi naman po namin ni Mentor Ira, no? Yung sales tsaka sa good strategy marketing para makilala yung IM dito po sa Texas. So, ayan, attend po kami. Tapos, we also conducted mga home IBPs. Sabi ko, kasi pag busy po kasi, lalo na, no, pag busy po talaga, ang sinabi nila, di ba, pag may mga nakakausap po kayo taga-abroad, ang sasabihin po nila, busy sila. Totoo, mens, busy po talaga. Totoo, busy. Kasi yung time na i-off nila, they will rather spend it with the family. So, ang ginagawa ko po, pinupuntahan ko sila sa bahay nila. Doon po ako nagmamanual, tapos nakikikain na rin, kaya salamat sa mga members ko po. No? May mga pakain naman po yan pag pinuntahan ko po sa mga bahay. Mag-home IBP sa bahay nila Mentor Ira, sa bahay nila Mentor LM. Pero ako po kasi, nandito po ako, ang start ko po is nakikitira lang po ako sa bahay ng tita ko. So, I cannot invite them to my house. So, ang ginagawa ko po talaga, punta sa mga bahay. Tapos, like I've said, no, nakuha na natin yung pamilya. So, ano po ang next target pag nakuha mo na yung pamilya? Yung church community. Kaya po, uma-attend po ako ng, mini-make sure ko po every Sunday is I'll go to different communities ng mga, kung saan po nagsisimba yung mga members po natin. Kasi dun lang po yung time na makakapag-explain po kayo ng IM. And luckily, di umattend po ako, no, after mag-church, and then I'll explain. It's either I'll train them, kasi mabilisan lang po talaga, kaya kailangan po talaga nasa puso niyo yung training, kasi ibabagsak niyo po yun nang hindi siya naka-PowerPoint, kundi mabilisan. And unang attend namin, dan po nakuha ni Mentor Ira yung first Jade niya.
Sabi ko, yes. Sabi ko, may bawat ina-attendan po namin, no? Talagang thank you, Lord, kasi may nagjo-join. Hindi man po lahat may nagjo-join. So again, nadagdagan na naman yung apelido ko, no? From Balahaja to another set of family. So hindi lang po, syempre, as a family, a-attendan mo din yung mga events ng mga kapwa mo members and mga leaders. And during that time, pag umattend ka ng event, make sure po, isisingit natin yung I Am Worldwide sa mga events po na yon. And let, again, nakakapagpapiin po kami nila Mentor Ira sa mga events. And then, ito po si Mentor Ira. Si Mentor Ira, kahit sa New Delhi niya, sa New York, nakakapagpapiin po yan sa New York. Nag-home IDP po sila sa New York. So lahat po yung mga tita na nakikita po nyo dito, nag-join po. Yan po yung aming New York team. Yan. Tapos yet again, sabi ko nga, tapos another Sunday sa ibang church naman, sa ibang church family. Tapos attend ka lang na attend ng church, share mo lang yung I Am Worldwide, share mo lang yung Variety. Yan po, makakapag-pay din po kami, ano? There is one time na tinulungan, na pina-attend po ako sa isang event ng members po namin. Tapos sabi ko, akala ko ako mag-explain yung pala, a-attend lang ako as a guest. Sabi ko, hindi pwede na malalaman nila ibang products. Kasi di ba sa protocol, you just have to have one business and that is I Am Worldwide only. So after that, sabi ko, after kong mag-discuss, they have the event. So discussion, kain ka, and then sisingitan mo ulit ng I Am Worldwide. Nakapagpa-paid po kami na ng 2 gold during sa event na yun. Sabi ko. Tapos pala, make sure mga mens, no? Kailangan, kasi po, as a leader dito sa US, as a leader po, syempre kailangan marami kang time. Kaya po ako kung nakakita niyo po, sabi mo, busy yung mga tao dyan. Bakit nagagawan mo ng paraan? Mentors, kasi po, nag-decline ako ng ibang trabaho. Sa totoo lang, kasi ang work ko po dito, hindi lang ako nurse. I'm also an administrator sa ibang agency. Director of nursing din po ako sa ibang agency. That is my background. Pero sabi ko, parang papagurin ko yung katawan ko and hindi ka naman ganun kagaling. Ako hindi naman ako ganun kagaling to multitask everything. So I decline, medyo, yung alam mo yung hindi ka magre-resign, pero yung trabaho mo pa-resign. Yung mga ganun, no? Pa-demote yung trabaho mo. So, nagpaalam ako na hindi ko na magagampanan yung work ko as a DON or as a administrator, an alternate administrator. And then, marami pong agency, no, na nagkumukuha po sa akin. During 2023, I declined at least three three executive positions like a DO and administrator on several agencies. Lord, kung malalaman niyo lang po kung magkanong amount of money ang tinanggihan ko para magawa lang po yung I Am Worldwide. Sabi ko, Lord, Jade package naman, just for you, ng Jade package every month para lang makover po yung mga tinanggihan kong trabaho during that time. Pero kung nasa puso mo talaga is makatulong. Kasi sa I Am Worldwide, hindi lang ikaw yung aangat. Marami kayo. Grupo nyo yung aangat dito. So, I declined all of that na trabaho just to focus and be just a regular nurse po, no, sa IM. Tapos, besides po sa mga home IBP, nag-Zoom meeting po kami. We attended the Synergy Habits. Uma-attend po kami ng training. Kaya po, yung iba pa po yung training nyo, iba pa po yung training namin kasi we have to wake up at 4 a.m. Pag may event pa po na kailangan sa Zoom, walang tulugan. kasi ano yung mga 2 eh. So, kailangan po natin talagang gumising ng maaga. So, umaga, mag-Zoom meeting ka, attend ka ng training. Sa gabi naman, may mga synergy habits na kailangan mo din po yun, no? Yan. Kung hindi po namin makontak, Zoom meeting po talaga. Tapos po, in between works, I also do IBP. Minsan pa po, may dinidecline ako mga pasyente para lang makapag-IBP. Ang hirap po kaya, lalo na kasi una po Filipinos eh, so we are targeting other nationalities as well. Yung magdi-discuss ka ng pure English, tapos sasabihin sa'yo na I'm good.
In English mo na for 30 minutes or 1 hour, sasabihin lang sa'yo na I'm good. Sabi ko, ay, Lord, sige na nga po. Practice, di ba? Kailangan mo talagang tingnan yung positive outlook ng negosyo. Eh. Nag-no man yan sa'yo, pero ano natutunan mo? Natutunan mo to discuss it in pure English. Yan. Tapos like I've said, ang ganda po sa negosyo kasi nung umuwi po ako, no, dinalaw ko po yung layover 9 hours sa Qatar. So, ang maganda dito sa negosyo, kung saan ka may members, pwede mong puntahan yun at pwede ka magstay doon kasi may members kang pupuntahan. So, meron po tayong IBC sa Qatar. So, nung umuwi po ako, make sure na pinuntahan ko sila. Yan. And then, sabi ko nga po, tapos sabi nila, mentor, syempre yes, mentor ka lang kung ano ituturo ng mga mentors mo, no? Sabi nila, kailangan mo na mag-CSEL, magpa-event dyan sa Texas. Kasi dumadami na rin po yung grupo natin. Tapos, syempre yes, mentor, pero yung yes, mentor mo na half-hearted. So, sobrang pagka-half-hearted mo sa pag-yes mo sa mentor, kasalanan mo din. Oh, so na-move na, na-move na, na-move na, na-move ng man. Until what time nakikita mo na yung nagsisisal na. Mentor, talagang pinush, Mentor Grace, Mentor Pat, thank you ulit sa pagpupush. Minsan tumatawag pa yan ng backup no, si Mentor Grace at si Mentor Pat. Kausapin niyo ako itong mga taga-US na to, so papakausap sa amin. Mentor Ikay na, tsaka Mentor Joyce Briones. Ayan, kaya po maraming salamat, no? Siyempre, mapapatodo, yes, mentor ka na lang pag yun ay kumausap sa'yo. I love Mentor Grace, no? Pero iba yung level ng stress tsaka pressure na ibibigay sa'yo. Pag tumaas din kumakausap sa'yo. And then, nakikita mo din na nagsisisil na rin yung ibang team like Mentor Melchor, no? Salamat, thank you. Nakaka-inspire isa sa mga si Mentor Melchor na kumausap sa akin to push yung CSEL event. So that is happened last September. Parang birthday ko din po kasi September month po ako. So yan po birthday. So sabi ko, ang dami ko nang tinanggihan na trabaho. Ang daming money na nawala. Kailangan ko i-push tong IM na to. So, at kailangan ko mag-rank up. Si Mentor Ikay, dalawang checklist lang yung pinagawa niya sa akin, is to rank up and to be a car achiever. Kailangan ko check lahat ng yun. So, ayun po, ano, talagang pinush, no? Walang tulog po to. Walang tulog at all. As in, ala po talagang tulog. As in, bangag or sabaw. Sabaw po ako nung sabaw po ako ng event natin na to kasi nakalimutan ko humingi ng tulong. Sabi nga sabi ni Mentor Ikay, okay lang humingi ng tulong kasi ako po minsan nagpapaka-independent ako, hindi ko rin alam kung bakit. Hindi ganun po kasi yung ano ko ganun kasi yung personality ko eh. And then gusto kong i-drop lahat ng trabaho na pwede mo namang i-assign at pwede kang humingi ng tulong. Kasi blessed din po ako sa team ko. Kasi during the first season event, again, gastos na naman, no? Ayan. Ayan, take charge kapag dominant. Take charge, pero minsan yung katawan mo, bumibigay na. So sabi ko, Lord, um, kailangan ko ng event, kailangan ko ng venue. So, i-guide, sabi ko nga, di ba, Proverbs 16, sabi, commit to the Lord everything you do and He will establish your plan. Lahat talaga ng decision ko, tinatanong ko sa Kanya, Lord, bigyan mo kami ng event. Kasi ang bala ko lang po niya, mag-bowling-bowling lang po kami. Pero, sabi, sabi po nila, hindi kailangan mo kailangan may program tayong susundin. Mentor Grace, Mentor Pat ran out the program and then pinalo ko din ko ano yung program nila Mentor Melchor during that time. So sabi ko, gastos na naman. Pero this is for my team. Ito yung parang regalo ko sa kanila. So regalo ko sa team, sa Lycans po, kasi ang laking tiwala na binigay po nila sa akin. Kung mahal mo talaga yung grupo mo at kung mahal mo yung ginagawa mo, ibibigay mo lahat. So sabi ko, okay lang Lord. Medyo malaki po kasi yung space namin. Pero kasi nga, sobrang busy po ng mga tao dito sa US. Yan lang po yung umattend. We're expecting more, pero syempre hindi na talaga kaya i-push yung schedule eh. Very fortunate ako kasi naiwan ko pa yung, di ba may platform, so bawat upo ko gamitin mo gagawin ko, naiwan ko yung what do you call that? The projector.
naiwan ko yung projector, wala akong dala extension. So sabi ko, sabi ko, mabuti na lang mabilis bumili ng mga gamit dito. Yung pinsan ko, takbo siya, bumili siya ng projector, nagkaroon kami ng projector ngayon. Talaga pong nakakawarla yung time na yan, pero nairaos. And then, sabi ko nga nairaos. Tapos yung mga umattend, na-amaze sila kasi in-explain ko po ulit yung IM. And during that event, nakapagpapiin po kami ulit ng another jade and another gold. Yung po ang tumulong sa akin para mag-rank up. Sabi ko nga po, kailangan, you have to be wise in the work kasi part-time po tayo. No? Yung mga part-time po, no? Type 3 kung nagpa-part-time po kayo. Ayan, type 3 ka nagpa-part-time po kayo, no? Kung mga part-timers po kayo dito sa negosyo ninyo, kailangan we have to choose our work wisely. Sa time na ilalaan po natin sa IM, sa time na ilalaan natin sa family, and sa time na ilalaan natin sa iba nating trabaho. So, ang ginawa ko po noon, sabi ko nga, tinagyan ko yung mga DON positions. Pero, tumanggap po ako ng alternate DON. Why? Kasi I have a deal. Sabi ko, sige po, mag-alternate DON ako, pero kailangan ko mag-Jade package. Sabi ng owner, kasi Filipino din po yung owner. Sabi niya, sige, magkano ba yung Jade? Walang explanation po yun hindi ko pa presenta ng business. Sabi ko, 4,300 po. Sabi ko gano'n. So, madali naman siyang kausap. Sabi niya, okay, I will sell to you the 4,000 tomorrow. Yung Zelle po dito, men, is parang GCash. Yun. No, nag-jade po siya doon, nabawasan na po yung sumpa po natin, no? Naging mover na po tayo, nag-jade for you na po tayo. Talagang kailangan mo lang sipagan. Like I've said, you have to work wisely. Pag uma-attend din po ako ng mga seminars, kumare, di ba, magdadrive ka. Minsan, meron pa po akong time na, yes, can you sell me the 4,000? Yes, yan nga yung sinabi ko, Mentor Joyce, no? Zinel naman po niya. Pero kasi nag-New York siya during the time. Siguro mga 3 days ko pa na-receive kasi nakalimutan daw niya. So, zinel naman po niya nakapag-jade, no? So, like, pag-a-attend naman po ako ng events, like mga nursing events, make sure may dala akong laptop, kailangan empowered ka. Minsan, like, may isa pa po ako na pa-join no? Jade din. We have a 3 hours drive. And ano gagawin mo sa 3 hours drive? Instead na magtsekahan ka, I pull out the laptop in the back, tapos sa kanya ko pinahawak. Tapos siya yung nagpipindot ng enter, enter, enter. So nag-IDP po ako habang nagda-drive. So huwag niyo pong gagawin yon, hindi po kasi siya safe. May times po na nag-zoom, naghahabit po kami nila Mentor Grace. Sabi ko, Mentor, wait lang, may police po na sumusunod po sa akin, no? Syempre, charmingan natin yung mga police. Huli, pero hindi kulong. So, hindi naman po tayo natikitan, no? Yun. Yun yung mga nakakatawang mga eksena po dito habang ginagawa yung negosyo. And then, natupad ko naman po yung no? Natupad ko naman po, yes. Kaya may Tesla nagpapatok habang umaandar, yes po. So natupad ko naman, thank you Lord, yung checklist, no, na mag-rank up ka, tsaka car achiever ka ng 2023. So sabi ko nga kila Mentor E, kay Mentor Joyce, Mentor Grace, Mentor Pat, no, ganun pala. Pag na-hit mo yung mga list mo, you have to set another goals. Ngayon, ang goal po ng team is oh, Lord, bigyan niyo po kami ng lakas, is mag-emerald kasi kailangan na po talaga namin magkaroon ng office dito sa Texas. Pero, minsan kasi there are times na talagang bubulungan ka. Yes po, Mens. Meron po kayong PM sa akin. Dalawa checklist lang talaga. So, yung po, no, sabi ko, thank you, Lord, kasi yung pala yun, ang sarap palang mag-up kasi checkan mo yung checklist, tapos you will set another goals. Pero yung vision na pinapakita sa ni Lord, sabi ko nga, Mens, di ba, dumaan ako sa depression stage. I was depressed for how many years? And there are times still na may mga bubulong sa'yo. Kailangan mo lang talaga pakinggan kung galing ba yun kay Lord or galing yun sa babae na hindi mo kaya. Ang laki ng pangarap mo para sa sarili mo. Minsan nga sasabihin sa'yo, kaya huwag tayo nakikinig, no? Kaya importante yung training kasi kailangan, pag nararamdaman mo nang ihina ka, always go up.
na minsan alam ni Lord na I still have my weaknesses, I still have my doubts, I still have the fear. Pero kailangan mo, kaya nga importante yung training eh. Kasi dun ka huhugot po talaga ng lakas sa trainings, tsaka sa mindset na binibigay ng mga trainings po natin. Sa amin kasi parang nakakatawa nga nung MVP event. Yung parang feeling mo, close ka na sa mentor na yun kasi yun yung lagi mo ka-zoom. I mean, lagi mo nakikita sa Facebook, lagi mo nakikita sa YouTube. So, yung kung makapag-hi, hello ka, sobrang feeling mo close kayo kasi in your heart and in your mind, close kayo kasi lagi mo siya nakikita. Pero sila, hindi ka naman nila kilala. So, kahit nakakaya, mentor, pa-picture naman po. Ganun. Kasi, di ba? Lagi mo silang kasama sa YouTube kasi hindi naman namin naabot ang training on time eh. You have to go back. Kailangan mo siyang pakinggan sa mga sasakyan. Pero yun nga, sabi ko, kung ito po yung sitwasyon ko before, no? Kaya ginol ko po din talaga ng 2023 magkabahay. Um, Kasi yung bahay po na tinitirahan ko, nakikitira lang po ako sa tita ko. Ito po kung makikita nyo, anong side ba to? Left? Sa left side nyo po, ano po siya, garahe po. Garahe po siya, no? Garahe na ginawang bahay. So, doon po sabi ko, bakit nga, 'di ba? Yung Amazon, yung Google, 'di ba? Nag-start din sila sa garage. So, sabi ko, okay lang to, Lord. So, pinush ko talaga. Iba talaga pag yung goal mo is a negosyo. Kung makikita niyo po, may unan, may kumot, may TV. Kasi dyan na po ako natutulog, dyan ako nagpiprint, dyan ako nagbabox. Minsan talaga magtitiptoe ka na lang. Kaya minsan thankful din ako kay Mentor Ira kasi sila na nagbaba. Tsaka sa mga yung mga office kasi buong family ko din po nag-member. Pinsan ko, na pilit ko po mag-jade. Napilit ko mag-platinum. So, sila po talaga yung nagpa-rank up din sa akin, no? Nung ano, yeah, professional boxers na. Professional boxer na po kami talaga po dito. Kailangan mabilisan yung box. Kasi yun naman din yung pinramis namin sa mga clients namin, eh. Kaya kailangan po talaga namin mag-stock ng mga products dito. Kasi once na sinabi namin available, i-deliver na rin po namin yun the same day. Kung di the same day, 3 to 5 business days. Yan. Tapos, syempre, pag late ka, kukuha sila ng ibang products sa Amazon. Tapos, we are also, advice din po, no, we are also following kung ano yung, kung tatanong nyo, magkano bentahan po dito sa US? Pina-follow po natin kasi may IBC New York. So, pina-follow na po natin kung ano yung price ng IBC New York para nasa, ano rin tayo, nasa tamang pagpepresyo. Yan, no? New York SRP and DP. So, yun po, kasama na yun. Kung tatanungin nyo, paano yung shipping meds? Kung makikita nyo kasi mas mataas yung percentage. So, sinasama na rin po namin yun. Yung tax, tapos yung prices ng shipping included na sa price po na binibigay namin. So, ayun nga, thank you Lord. Sabi ko, nakakapagod man. Yung 2023, isa pong pagod na pangyayari sa akin yun. So, I have to manage my time this 2024. Kaya kung makikita niyo po yung pimples ko, kitang-kita siya ngayon. Sabi ko, ayan po, ano. So, ayun nga, thank you, Lord, kasi nakapaglabas na po tayo, no? Kasi sabi po din nila, ni Mentor Grace sa akin, hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas nang hindi ka sapphire. So, ang tagal kong hindi umuwi. Yun lang naman po yung mga requirements sa akin ng mga mentors ko. Bukod sa dalawang checklist, hindi ka pwedeng umuwi ng Pilipinas hanggang di ka nag-rank up. So, yun po, nakauwi po tayo kasi nakapag-rank up na po tayo. Nakauwi na tayo ng Pilipinas kasi nakapag-rank up na po tayo. So, sabi niya po, di ba, kailangan mong bisitahin yung mga pangarap mo. Kasi hindi mo malalaman na gusto mo siya o hindi mo malalaman na pangarap mo siya kung hindi mo siya titingnan. And then, we're thinking kung anong unang sasakyan yung ilalabas. Naisip pa po is Dodge. Alam niyo po yung Dodge Challenger? Kasi wala pa rin na, ang goal namin is yung, hindi ko naman goal, nasaktuhan lang din, pero parang mas maganda yung ilalabas mong sasakyan is yung hindi pa na ilalabas na sasakyan sa IM. And Dodge, I think, wala pa rin naglalabas nun. And I think isa sa mga top mentors natin na maglalabas nun. So, una, Dodge Challenger. So, nung nakikita ko siya, masyado siya kasang bulky. So, parang hindi siya akma sa akin. So, gusto ko din Porsche, pero hindi akma sa budget. Sabi ko later on yan. Kaya naman ng I am worldwide yun, so later on. So, tinignan ko yung Tesla and I was amazed
kung gaano kaganda yung, alam ko maraming, kung makikita nyo sa mga reviews, ang daming hate na hate yung electric cars, yung Tesla. Why? Kasi sabi ko nga, kasi ito yung future eh. The electronic car is the future in the end. Like I've said before, and I am Worldwide is also the future. Hindi lang, di ba, nare-recognize natin yung corporation natin around, hindi lang sa top sa Pilipinas, sila Mentor, our VPI guys, nare-recognize na rin abroad. So sabi ko, kung Tesla is the future and I'm Worldwide is also the future. Alam niyo ba, Mens, na kaya kayong i-drive ng Tesla? So minsan, kaya mong sumagot ng mga inquiries, pero ang Tesla ang magdadrive for you. Nakakatakot lang siya sa umpisa kasi hindi mo pinagkakatiwalaan yung sasakyan mo. Pero Mens, totoo, kaya kanyang i-drive. Hindi mo tinatapakan yung makina, hindi mo tinatapakan yung kahit na ano, siya na yung magdadrive for you. Ilalagay mo lang, there's a string, ilalagay mo lang kung saan ka pupunta, and then ida-drive niya. Hihinto din siya pag may kasalubong ka. So sabi ko, amazing. Napakatalino ni, napakatalino ni, yes, mens, pwede kang mag-IDP kasi Tesla has Zoom. Um, ah, one, two, lima po ang camera ng Tesla. Sa harap, sa likod, tsaka sa dalawa sa gilid. Sa simula, maninibago ka lang, pero nakaka-amaze po talaga siyang gamitin. Yan. Tapos na ito na nga po, umattend po tayo ng MVP and nakaka-inspire. Sabi ko, sorry Kai, yung 22M, pahawak naman. 'Di ba? Tapos naka-attend din po tayo sa bahay nila Mentor Ikay, kaya maraming maraming salamat po, no? So, mentors, I'm so blessed. Sinabi ko nito sa mga top mentors, I cannot imagine me on the other team. Sabi ko talagang parang tinalaga ako ni Lord dito sa Eagles. Yan. Ayan, yun na po, tapos na. Lumagpas pa tayo sa oras, pero ito na lang po yung iwan ko, no? If you need wisdom, just ask God for it. Because He is a generous and He enjoys giving it to everyone. But if you ask, believe and not doubt. Sabi nga po sa isa kong don't allow fear to dominate you. Sabi nga po ni Bo Sanchez, naalala ko sa Bo Sanchez, yung buhay po natin parang restaurant. Kailangan lang po natin mag-order and then God will provide it. Siyempre, pag hindi mo in-order, hindi malalaman ni Lord na yun pala yung gusto mo. So don't communicate always with God, communicate with your mentors. Communication is the key in doing this business. And naniniwala din ako dapat may integrity. Honest ka sa grupo mo, honest ka sa mga members mo. Sabi ko, Lord, kaya ako pala pinagdaanan lahat ng napagdaanan ko before. Sabi ko nga, I was depressed and anxious for how many years. Ginagawa ka lang pala ni Lord para maging tamang tao. Maging tamang tao para sa sarili mo, maging tamang tao. Sabi nga yung laging sa amin ni Mentor Grace, kailangan mo maging tamang tao. Maging tamang tao sa sarili mo, maging tamang tao sa team mo. Kasi kung ano ka as a leader, yun yung titingnan eh. Kung hindi ka, wala kang integrity as a leader, yun din yung naranasan na rin namin Mentor Ayan, no? Sige, silver ka muna, tapos mag-upgrade later on. Nakita namin puro silver na sunod-sunod. So, so kailangan, no? Nung nag-upgrade si Mentor Ira, ayan, nagsunod-sunod na yung Jade, no? Mens, pwede ka nang pumunta sa Canada. Siyempre naman po, pwede naman, Mens, no? Yan po, ayun. Mentor Jen Balahaja at ito siguro may question na mentor. Question ni Mentor Michael. Despite of being a very busy person, what motivates you the most to stay on track here sa IAM at paano mag-build ng team ang isang mentor Janeline? Tare pa Wow. universe. Sorry yung question. Ano po, what motivates me the most is the team. Sabi nga nila, 'di ba? I have my own deepest why, pero what really motivates me is the team. Kasi nangako ka sa kanila eh. Nagtiwala sila sa'yo. Kung mag-give up ka ngayon, paano yung mga tiwala? Um, yung change mo na yung, kasi di ba, ito yung logic eh. Na-change mo na yung mindset nila eh. To start a business. And nagkaroon sila ng hope, ng pangarap because siguro sa'yo and because of the I Am Worldwide trainings. Ngayon, kung mag stop ka, hindi lang pangarap mo ang mag-shutdown. Pwedeng, hindi naman lahat ng nabibuild mo, di ba? We have a strong personality na magko-continue.
Pero kung ikaw sa leader, as a leader, nakita mo nanghihina yung loob mo, paano mo maipapasa yun sa mga teams? So, one of my biggest motivations talaga is the team. Pag ako kasi yung klase ng tao na pag nagbigay ako ng salitang tutulungan kita, pero tutulungan din kita pag tinutulungan mo din yung sarili mo, no? Meron pang time, paano mag-build ng team? Kailangan, kasi po, mahirap mag-build ng team ng ikaw lang. Kailangan mo silang incorporate sa mindset ng Eagles, sa mindset ng MVP, sa mindset ng IM Worldwide. So, as much as possible, okay lang. Kasi pag like for example, we will have a family dinner. Or syempre, mamamotivate sila during that time lang, as ikaw lang. Kaya ako din po pala pinilit magka-Tesla at pinilit magka-car. Isa yun sa mga motivation ko. Kailangan makita nila sa'yo na ikaw na yung susunod. Makita nila sa'yo na, uy, pwede pala talagang gawin yung negosyo. Kasi sa totoo lang, mens, yung kinikita natin dito, pag nag start ka, kinikita na yun nila eh. May income na sila eh. So, kailangan nila makita yan physically sa'yo, and physically na nagtatap ka din. Uy, lalo sila magtitiwala. So, yun po. Paano mag-build ng team? Like I've said, i-incorporate ko sila, papa-attend din po ng Zoom. Meron din po kaming ginagawang, di ba, aside from the Tuesday habit of synergy, meron din po kami, yeah, Tuesday habit, may synergy habit din po kami. As much as possible, i-involve mo lang sa team para hindi lang yung story nila yung nakikita mo. Nakikita nila yung story ng ibang tao. So, yun po. And then, I'll make sure na pupuntahan ko po kayo kahit isang sulok po kayo ng Texas. Pag sinabi ko po yan, totoo po yun, no? Pag sinabi nilang, Jen, kailangan ka namin dito, for example, kailangan natin mag-IBP, kailangan may pakausap. Pag kailangan nila ng tulong, I'll make sure cancel lahat to have a time for the team. Meron pang time na uuwi lang talaga ako para maligo. Tapos, pupunta na po ako. I will have a 45 minutes drive. Kasi may team po ako sa South eh. That is Sugarland. So, ligo ka lang. Punta ka doon. Tapos, pag kailangan may ipatok, cancel ulit. Kaya po siguro din, hindi ako nagtrabaho sa ospital is one of my reasons. May kailangan kang i-sacrifice to yourself to give time for your team. So, I'm not sure if tama po yung sagot. Pero, ganun po yung ginagawa ko, no? Kailangan talaga, kung di talaga kayang i-priority yung IM, syempre, sabi ko nga po, pwede kang humingi ng tulong sa top mentor, sa crossline. And doon na po papasok, no? I am really lucky to have this as a team. Kasi malaking tulong po sila Mentor Grace, sila Mentor Pat. Pag hindi kaya, mentor, hindi pa talaga kaya ng schedule. Pero as much as possible, importante nakikita po physically. Like I've said, rapport. Sabi nga, nursing, no? You have to build rapport to your patient. At the same time, in IM Worldwide, you have to build rapport and trust to your members. So, yun po. Wow, very well said, Mentor Jen. And siguro for the final question, ako na magtatanong, Men. Ang question ko is, kanina kasi nakita natin napakaraming mga part-timers just like you. So ano yung mabibigay mo sa kanilang tip for time management para magawa nila yung business? At the same time, how to be a goal-getter like you? Kasi wala ata akong pinagawa sa'yo na hindi mo nagawa, o diba? Ay, oo nga po. So, Kinabahan naman po ako sa paano yung mindset sa pag-hit ng targets? ano po, time management, wala. Hindi, joke lang po. No? I mean, you really have to find time. Importante yung disiplina sa disiplina mong gumising ng maaga. Minsan talaga, there are times, lalo na, kung makikita niyo po, hindi ako active pag winter. Iba po talaga yung katawan ko pag winter na. Pero, time management wise, syempre, karamihan po sa inyo may mga family. Sabihin ng single ka naman, kayang-kaya mo yan. 2 hours nga lang tulog kahit single. So, time management is kailangan mo po talagang gumising ng maaga. Yun yung number one. Gumising kang ng maaga. Alamin mo yung oras kung nasa abroad ka. Alamin mo yung oras kung ano yung mga training sa Pilipinas. Tapos po like,
disiplina sa paggising, disiplina sa kung ano yung sinet mong appointment dapat, tsaka kailangan maging flexible ka din. Bukod sa disiplina sa paggising na maaga, maging flexible ka sa time. Kasi there are times na biglang may papakausap sa'yo eh. So, kailangan ikaw, na pag nagbi-build ka, may allotted time ka po talaga. And then, sabi ko nga, be wise sa pagpili ng trabaho, tsaka sa pagtatrabaho. Um, Paano ko sinasabi yun? Hindi ko naman sinabing magtrabaho, mag-I am worldwide ka habang nagtatrabaho ka. Mali po yun, okay? Pwede mo siyang gawin, pero hindi yun kasi kailangan din natin maging grateful sa trabaho po natin, no? Kailangan natin ibigay yung time na deserve naman ng mga employer po natin kasi pinapasweldo naman nila tayo ng tama. Ngayon, kung hindi ka nila pinapasweldo ng tama, bakit nandyan ka pa sa trabaho niyan? Yun, no? So you have to choose your time in your work. Paano mo masasabi? Like, for example po, no, papasok ka sa trabaho. Um, Pag kaya mong gawin, yung 5 and 10 minutes na time allotted with you is okay na yun. Sapat na yun kung while working. 10 minutes of posting, like answering. Ako, hindi rin ako pala post, no? Pero kailangan kong baguhin talaga yan. Pero yung pagsagot ng inquiries, importante yan. If it will just take 5 minutes of your time, might as well answer your clients. And then sa trabaho, wag mong ibigay lahat sa trabaho. Kasi, I don't know, kasi ako, minsan, yung binibigay mo lahat, pero you have to wise sa pag-pick up ng trabaho. Kung hanggang dun lang yung trabaho na iaalat mo, huwag kang mag-overtime. I mean, yung in-overtime mo sa trabaho mo, kung ginawa mo sa negosyo, ganun din eh, kikita ka pa rin eh. So, isa yan sa mga lesson ko din, natututunan ng 2023. Kasi sa totoo lang po, no, yung employer niyo po, walang pakialam sa inyo. Promise. Yung employer, kung sino yung nagtatrabaho sa atin, hindi naman sa walang pakialam. Pero, gagamitin talaga nila ang lakas at oras mo. Pero mas madalas, mas malaki yung income po nila. So kung yung time mo at yung oras mo allotted lang sa ganong klaseng trabaho na binibigay nila sa na binibigay, yun lang din yung trabahuhin mo. Wag tayong um, magpaka-bibo sa work. Kailangan, like I've said, kung mag-overtime ka, overtime mo na lang sa IM Worldwide. Overtime mo sa training. Tapos yung mga time, yung may mga anak, no? Pwede naman po makinig ng trainings habang nagda-drive. Kasi audio lang naman eh. Minsan po, kung naka-premium kayo sa YouTube, talaga YouTube, pinromote pa yung YouTube. Kasi ganun po ako, naka-premium po ako sa YouTube. So you can listen. Very grateful din ako kay Mentor Ikay kasi thank you po, no? Kasi almost all of our recordings, kasi yung Facebook mahirap eh. Minsan kailangan naka-open pa yung cellphone mo. Ay, minsan di ba ginagamit natin siyang mapa. So, kung hindi naman i-download mo, ang ginagawa ko po sa Saudi before, lahat po ng trainings naka-download. So, you can listen habang nagda-drive, habang kumakain, kung wala ka namang kausap, no? Tsaka make sure talaga sa bawat may dala ka laging bala pag lalabas ka. It's either pamphlets or calling card. So, kung part-time ka, ang dami mo for sure mapupuntahan or makikilala. Be wise din kasi tinuturo naman din sa training kung paano mai-incorporate, no? Paano po natin mai-incorporate yung habang nag-uusap kayo, papasok mo ng IM Worldwide. So, possible siya sa part-time. You just have to manage your time and do some sacrifices. Kasi kung nag start ka po talaga sa negosyo, yung tulog po, hindi nyo alam yun. Hindi nyo po talaga alam. Kaya importante din mag-barley everyday kasi hindi ko po talaga uh, sure kung bakit ako nakaka-survive is because I'm taking barley talaga. Talagang kailangan ka maging produkto, maging products natin, no? Kasi hindi ko po alam kung nasan yung lakas ko ngayon kung hindi po ako nagba-barley everyday. So it's a need. Alagaan mo yung sarili mo tsaka yung oras po. Sa tingin ko yun. Be disciplined and be wise on your time management and do some a little sacrifices. Kung hindi naman ikakapahamak, mag-sacrifice muna tayo and then mag ano po tayo. Basta yun. Hindi ko po makalimutan yung word pero yung sabi ko nga lahat po ng ginagawa natin sa I Am Worldwide bayad. It's all worth it. So, yung sacrifices worth it yan in the end.
Tingnan niyo na lang po yung mga top mentors natin. Kung hindi worth it in the end, 22 million, hindi ba worth it in the end yun? Mentor me, kumikita ng milyon kada buwan. Kung nakikita niya masyado ka pang malayo sa ganong stage or sa ganong estado, pilitin mo na, pilitin niyo po, no? Na ma-reach yun. It takes, hindi niya naman kailangan massive progress kaagad eh. Ako po, it take me how many years? Alam ni Mentor Grace yan, yung pagtatsaga niya sa akin, nila Mentor Ika. It took how many years? Pero bayad ko yun lahat.